Babala! Dito sa Pilipinas may mga iglesia na walang humpay na nag-uunahan na pinagmalaki ang pangalan ng kanilang simbahan, partikular sa Iglesia ni Cristo at Iglesia sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang pangalan, kani-kaniyang tawag at kani-kaniyang inaangking sila lamang ang tunay. Ngunit tayong mga Katoliko, madalas tayong pinupuntirya, tinutuligsa at kinukutya ng mga grupong ito. Alam niyo ba kung ano ang laging sinasabi nila sa Katoliko? Wala kayong katibayan na nagmula kayo sa Biblia. Walang mababasa na sinabi ng Panginoong Hesus na ang kanyang tatag na simbahan ay Iglesia Katolika Romana. Ngayon, harapin natin ang mga atake na ito upang ipaalam sa kanila na may isang natatanging pangalan na pinili ang Diyos para sa kanyang tatag na iglesia na naglalarawan kung ano ang tunay na mukha ng totoong Kristiyanong simbahan. Sa ating lipunan, araw-araw tayong nakakarinig at nakakakita ng iba't ibang pangalan ng mga relihiyon at samahan. Merong Iglesia ni Cristo, merong Iglesia ng Diyos, merong Baptista, Metodista, Adventista at napakarami pang iba. Ayon sa kanila, bakit kayo tinatawag na Iglesia Katolika Romana? Mababasa ba iyan sa Biblia? Wala. Wala kayong makikitang pangalang Katolika o Romana sa loob ng banal na kasulatan. Kaya huwag kayong sumunod sa simbahang Katolika dahil gawa lang iyan ng tao at wala sa Biblia. Iyan ang laging ibinibato nila sa Iglesia Katolika Romana. Iyan ang kanilang pangunahing dahilan kung bakit nila tinuturing na mali at hindi totoo ang aral Katoliko. Pero mga kapatid, ngayong araw, sa ating pagtalakay, sasagutin natin ito ng buong linaw at katotohanan. Sasakyan natin ang letra por letra na totoong wala ngang diretsyong nakasulat na Iglesia Katolika Romana sa Biblia bilang pangalan ng simbahan na ito. Pero, ito ang nakakagulat. Mayroon isang dalisay na pangalan na nakasulat na hindi nila napansin. Ang pangalan na ito ay ang napakalinaw na naglalarawan kung ano ang tunay na kalikasan ng totoong mga Kristiyano. At ang pangalan na ito ay hindi maaring ibibigay sa ibang iglesia dahil ito ay ang pangalan na nakatakda lamang para sa iglesia na may bunga ng pagkakasanto. Ito ay letra por letra na nakasulat sa Biblia at walang pagdududa na kinikilala sa kaharian ng Diyos. Iyan ay walang iba kundi ang pangalan na Iglesia ng mga Banal. Ito ang pangalang matatagpuan mismo sa salita ng Diyos na nakasulat sa unang Korinto, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya ng sa lahat ng iglesia ng mga banal. Nagtatanong ka ba, ang pangalan ba na ito ay hango sa mga makasalanang mga miyembro ng simbahang Katoliko? Sagot, walang duda dahil hindi hadlang sa pagiging santo o pagkabanal ng simbahan ang mga masasamang kaanib nito katulad sa ginawa ni Judas Iscariote. Na kahit mismo isang apostol ang may masamang gawain, hindi pa rin nawalan ng kabanalan ang nauunang Kristyanismo. At higit sa lahat, may isang katotohanang hindi nila matatakasan at hindi matatanggi. Sino ba ang may mga banal? Sino ba ang may mga santo? Walang iba kundi ang simbahang Katolika lamang. Kaya samahan ninyo ako, ating alamin ang katotohanan at bigyan natin ng tamang sagot ang kanilang pangungutya at maling akala. Una, harapin natin ang kanilang laging isinisigaw. Wala sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika Romana. Kung letra por letra ang batayan, tinatanggap natin iyan. Tama sila. Kung hahanapin mo ang eksaktong mga salitang Iglesia Katolika Romana na nakasulat ng dire-diretso sa alinmang pahina ng lumang tipan o bagong tipan, hindi mo ito makikita. At ginagamit nila ito para kutyain tayo, para tawagin tayong tagasunod sa tao, at para sabihing hindi tayo galing sa Diyos. Pero ito ang tanong, ano ba talaga ang opisyal at kabuuhang pangalan ng totoong iglesia? Tatanungin natin sila. Ang pangalan Iglesia ni Cristo ay naglalarawan ba kung anong ang kalikasan ng tunay na iglesia? Ang pangalan Iglesia ng Diyos ay naglalarawan ba kung anong katangian ng mga kaanib nito? Kung ang batayan nila ay dapat nakasulat ang eksaktong pangalan, kung gayon lahat sila ay mali rin dahil ang mga pangalan nilang ginagamit ngayon ay hindi opisyal na sinabi ng Biblia
na ito ang pangalan ng simbahan hanggang sa wakas ng panahon. Ang mga pangalang iyan ay ibinigay ng mga tao noong ika-16 na siglo o higit pa, daang taon matapos isulat ang Biblia. Kaya kung ang dahilan nila ay wala sa Biblia, ang pangalan na Iglesia Katolika Romana, pati sila ay dapat itakwil dahil baliktad ang nangyayari sa kanila. Dahil ang pangalan na kanilang pinili mula sa Biblia ay matagal nang nakasulat. Bago pa sila naging relihiyon, ibig bang sabihin na una sa kanila ang kanilang pangalan? Ngunit, bakit tinawag tayong Katolika? Ano ang ibig sabihin nito? Ang salitang Katolika ay mula sa salitang Griego na Katolikos, na ang ibig sabihin ay pangkalahatan. Para sa lahat o sakop ang lahat, ito ay tawag na ibinigay sa simbahan noong unang panahon upang ipaalala at ipahayag na ang Iglesia ni Kristo ay hindi lang para sa mga Hudyo, hindi lang para sa isang bansa, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo, mula silangan hanggang kanluran, mula hilaga hanggang timog. Ang salitang Romana naman ay idinagdag lamang upang tukuyin na ito ang simbahang nasa pakikipag-isa sa Roma at sa apostolikong pamumuno ni San Pedro at ng kanyang mga kahalili. Ito ay tawag na naglalarawan sa ating saklaw at pamumuno, ngunit ang tunay at pangunahing pangalan na ibinigay ng Diyos at nakasulat sa Biblia ay Iglesia ng mga banal. Kaya kung gusto nilang tawagin tayo sa pangalang nasa Biblia, huwag nilang gamitin ang Katolika, tawagin nila tayo sa pangalang nakasulat mismo, Iglesia ng mga banal. At dito sila mahuhuli sa kanilang sariling pangungutya. Sabihin natin sa kanila, huwag kayong maghanap ng Katolika, hanapin ninyo ang Iglesia ng mga banal dahil ang pangalan na ito ay totoong naglalarawan sa mga pinuno at mga kaanib nito at ito ay nakasulat ng malinaw. Hindi lang ito nakasulat sa unang Korinto. Sa aklat ng mga gawa, tinawag ang mga mananampalataya bilang mga banal. At sa aklat ng Filipos, ganito ang sulat ni Pablo. Sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at mga diakono, sa talatang ito makikita natin na lahat ng nasa loob ng tunay na simbahan ay sakop ng Iglesia ng mga banal. Kagustuhan ba ito ni Kristo? Oo, sabi niya sa unang Pedro, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Kaya saan ka ba aanib? Saan ba totoong paniniwala para sa iyo, kundi ang pananampalataya na ayon sa gusto ng Panginoong Hesus? Kaya, ano ba ang tawag sa samahan o kapulungan ng mga santo, kundi Iglesia ng mga banal? Ito ang pangalan na naglalarawan kung sino tayo. Ang Iglesia ay kapulungan at ang mga banal ay ang mga kasapi nito, mga taong tinawag, nilinis, at inilaan sa Diyos katulad ng mga nasa langit na ngayon. Ito ang pangalang mas nakakabuting pakinggan, mas katanggap-tanggap at mas tumutugma sa kalooban ng Diyos. Dahil kahit marami ang ayaw marinig ang pangalang Katolika kapag sinabi mong Iglesia ng mga banal, ito ay galing mismo sa Diyos, nakaukit sa kanyang salita at walang sino mang makapagsasabing tatag lang ito ng tao. Kaya tama lang at nararapat na ating kilalanin at itawag sa ating sarili ang pangalang ito. Dahil tayo ang simbahang inilaan ng Diyos upang maging banal. Ang tawag na Katolika ay paglalarawan sa ating saklaw, pero ang tawag na Iglesia ng mga banal ay paglalarawan sa ating kalagayan at katotohanan. At ito ang nasa Biblia. At ngayon mga kapatid, ito ang pinakamalaking sagot natin sa kanilang lahat. Ito ang katotohanang hindi nila matatakasan kahit anong pangungutya pa ang gawin nila. Sino ba ang may mga banal? Sino ba ang may mga santo sa buong mundo? Tanungin natin sila, kayo ba na nagsasabing wala sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika Romana? Mayroon ba kayong mga santo? Mayroon ba kayong mga kinikilalang banal na pinatunayan ng langit? Sila ba ay may San Pedro? Wala. Sila ba ay may San Pablo? Wala. Sila ba ay may San Agustin, San Francisco de Assis, Santa Clara, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at libu-libong iba pa? Wala sila nito, lalong wala silang Santa Maria, ang banal na ina ng Panginoong Hesus. Tingnan ninyong mabuti, ang mga iglesia ni Kristo, wala silang santo. Ang mga iglesia ng Diyos, wala silang santo. Ang mga Protestante, Baptista,
Sabadista at lahat ng iba pa, wala silang mga santo. Bakit? Dahil ang kabanalan, ang pagiging santo, ay bunga ng biyaya ng Diyos na dumadaloy lamang sa loob ng tunay na iglesia. Ang kabanalan ay nakakamtan sa pamamagitan ng mga sakramento, binyag, kumpisal, komunyon na matatagpuan lamang sa simbahang Katolika na may tunay na autoridad mula sa mga banal na apostol. Kung ang tawag sa tunay na iglesia ay Iglesia ng mga banal, at kung tayo lamang, ang simbahang Katolika, ang nag-iisang samahan sa buong mundo na nagtataglay, kumikilala at nagbubunga ng mga tunay na banal at santo, hindi ba ito ang nagpapatunay na tayo ang tinutukoy sa Biblia? Sila ay may pangalan, sila ay may gusali, sila ay may dami ng miyembro, pero wala silang kabanalan, wala silang santo. Kung ang iglesia ay kapulungan ng mga banal at wala naman silang mga banal, paano sila magiging iglesia ng mga banal? Ang pangungutya nilang wala ang Katolika sa Biblia ay walang halaga at walang bigat. Dahil kahit wala mang diretsong letra por letra na salitang Iglesia Katolika Romana sa Biblia, nasa atin naman ang katangian at pangalang nakasulat, Iglesia ng mga banal. At dahil tayo lang ang may mga banal, tayo lang ang tunay na iglesia. Ito ang ating sagot mga kapatid sa lahat ng nangungutya at nagsasabing wala tayo sa Biblia. Kumpara natin sa pinipili nilang pangalan mula sa Biblia. Ang mga pangalan na ito ay titulo lamang, ngunit ang mahalaga ay kung ano kayo at kung ano ang nasa inyo. Wala silang banal na mga buto ng apostol, wala silang banal na mga sacrament, wala silang mga rebulto ng mga banal. Lahat ng kabanalan ay hindi makikita sa kanila. Hindi nila naiisip ang pangalan na Iglesia ng mga banal. Ito ang pangalan na sana dapat nilang gamitin dahil ito ang galing mismo sa salita ng Diyos. Pero kung ito naman ang kanilang gamitin, malinaw na nagsinungaling lamang sila dahil wala namang isa sa kanila na nagiging banal. Pero sa Katoliko, ito ang pangalang akma at angkop sa ating simbahan na totoong opisyal na tawag na pangalan. Dahil ito ay naglalarawan para kay Kristo at sa mga apostol. Ang pinakamalaking katibayan, tayo lang ang may mga banal. Walang ibang relihiyon, walang ibang samahan na may mga santo at nagbubunga ng kabanalan kundi ang simbahang Katolika lamang. Ito ang patunay na tayo ang tunay na iglesia ni Kristo at ang tunay na iglesia ng Diyos. Huwag tayong mahiya sa ating pananampalataya. Ang ating simbahan, bagamat tinatawag na Katolika, ay siya ring iglesia ng mga banal na nakatala sa langit at sa Biblia. Tayo ang kapulungan ng mga tinawag, nilinis at ginawang banal ng Diyos. Ibahagi ninyo ang katotohanan ito sa iba upang malaman nila na ang pangungutya ay walang saysay dahil ang katotohanan ay nasa atin. Ang iglesia ng mga banal ay ang simbahang Katolika at ito ay nakasulat, totoo at walang makapagpapabulaan. Lahat tayong mga Katoliko na mga nabubuhay pa dito sa lupa, ang mga nasa purgatorio na naglilinis pa sa kanilang mga kasalanan, at sa mga santo na nasa langit, tayo ay iisa sa kanila. Hindi tayo nalalayo sa isa't isa, kundi magkakakonekta at nagtutulungan bilang iisang katawan ni Kristo. Ang mga santo sa langit ay kakapitbahay at kapatid natin. Nakikinig sila sa atin dahil nasa piling na sila ng Diyos. Nagdarasal para sa atin at tumutulong sa atin. Ito rin ang pinakamatibay na ebidensya kung bakit tayo lang ang simbahang Katolika. Dahil ang koneksyon ng pagkakaisa natin ay umabot kahit sa ang sulok ng mga lugar na may pag-ibig sa kapwa patay man o buhay. Dahil tayo lang ang naniniwala at nagpapanatili ng komunyon ng mga banal. Ang ibang relihiyon ay hiwalay sila, wala silang koneksyon sa mga santo, kaya wala rin silang mga banal. Kung may natutunan ka sa videong ito, huwag mo namang kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Mag-comment ka rin sa ibaba kung ano ang pananaw mo. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong panonood.